Gabi po. Ako po si Wendell Alinea, si Brother Wendell. Marami na sa inyo, kilala na ako. Sa gabing to, pinapangako ko sa inyo lahat na wala nang iiyak. Kung may umiyak man, luha ng pagpapasalamat sa luha ng kagalakan. Dahil ng milagro, dahil yung milagro nandito sa harapan yung nagsasalita. Dahil kung hindi nagmilagro ng Diyos, wala ako dito ngayon. Yung sa mga regular na uma-attend ng feast, nagsimula akong magsalita o mag-share dito tsaka umattend. Last year, eksaktong last year, Holy Week din last year. Ang natatandaan ko nga nun, yung topic ko nun, Biyernes Santo eh. Medyo mahirap yun, no? Nagsalita ka, Biyernes Santo. Biyernes Santo yung topic ko kasi last year po na-diagnose ako na merong leukemia na 2 klase. Yung isang leukemia, hindi rin pwedeng gamutin ng kahit anong gamot. So lumapit ako kay Brother Alvin, sumama ako dito sa feast, nag-serve ako, umattend ako, nag-share ako ng story ako. Sa prosesong yon, hindi ko alam kung namamalayan ko pero nagbabago pala ako. Nagbabago yung buong pagkatao ko. Lahat-lahat sa akin nagbabago. Yung spirituality, yung emosyon, yung pananaw sa buhay, pakikitungo sa iba, konsepto ng pag-ibig, konsepto ng pananampalataya, nagbago lahat. At sa mga buwan na nagbabago ko, nagulat na lang ako nung after 3 months kong nandito sa feast, yung cancer na sinasabi na hindi nagagamot, yung isa, nawala. Gumaling ng lubos. Nawala nang hindi ginagamot. So may isa pang dapat daw gamutin, yung natira. Ngayon, dahil sa panalangin nyo, dahil sa awa at sa pagmamahal at sa biyaya ng Diyos sa atin, sa akin at sa ating lahat, dinideklara ko ngayon na magaling na ako. Magaling na ako dun sa 2 sakit. Magaling na yung physical na katawan ko. At alam ko may iba pang bumaling sa akin bukod dun. Alam ko lahat po tayo nakaranas ng milagro ng Diyos. Sigurado ko lahat dito meron. Nakaranas na kahit paano, kahit anong pamamaraan. Alam niyo po yung masarap dun. Pag natikman niyo yung milagro ng Diyos, pag nalasahan niyo siya, pag naamoy niyo siya, pag naramdaman niyo yun, alam niyo na yun. Pamilyar na kayo dun. So, mangyayari niyan, kahit anong sitwasyon kayo lumagay, kahit gaano kasama, kahit gaano kasakit, kahit gaano ka negatibo, makikita at makikita mo yung milagro dun. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal dumating. Kasi alam mo siya eh. Na-identify mo siya kahit malayo pa. Alam mo, may milagro. So dahil doon, lagi ka tuloy may pag-asa. Hindi ka magiging desperado o yung hopeless case. So, hindi darating sa'yo yun. Kasi alam mo, kahit na merong pangyayari na parang imposibleng malutas, alam mo na merong milagro eh. Alam mo, dahil pinagmilagrohan ka na ng Diyos, dahil alam mo na. Yung sa akin po, yung milagro ng paggaling ko, hindi naman po bigla. Isa siyang proseso. Hanggang ngayon nga po, yung prosesong yun, umaandar pa eh. Umaandar pa, hindi natin pwedeng sabihin tapos na yun, na nagmilagro na ng Diyos sa'yo, magaling ka na, tapos na. Hindi, hanggang ngayon po, dinadanas ko pa yung proseso na yun. At usually, ang miracles, ang umpisang proseso niyan, struggle. Pagsubok. Diba? Lalo-lalo na yung mga pagsubok na imposibleng malutas. Yung mga sakit na hindi na raw gagaling, yung mga asawa na hindi na raw titino, yung mga samahan na hindi na raw maayos, yung mga utang na hindi na raw mababayaran. Doon, nagsisimula yun, ang proseso ng miracle. So kung titingnan natin ngayon, kung aanalisahin natin yung buhay natin, pag dumating tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon, ang may isip natin, pwede nating sabihin na nandito ko ang sitwasyon, kung saan hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero isa tong opportunity para ipakita sa akin ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Isa tong opportunity para ipakita sa akin ng Diyos kung paano siya magmilagro sa atin. Ano nga pa po ba yung himala
Sa isang layman na katulad ko, pangkaraniwan tao, ang definisyon ng himala, yung pinaka-practical na definisyon ng himala, yung nangyayari yung imposible, nagiging posible, di ba? So yung Diyos gumagawa ng paraan para maging posible yung isang bagay na imposible. And making the impossible possible is one of God's greatest manifestations of His power and love for us. Ginawa nga niya yung imposible para sa iyo eh. Doon mo mararamdaman yung lakas niya, di ba? Doon mo mararamdaman yung kapangyarihan niya at saka kung paano kanya mahalin. At sa tao na pinagmilagruhan ng Diyos, dapat nating malaman o isipin na if God went out of His way to make the impossible possible for you, siguro merong ibig sabihin yun. Di ba may mensahe siya ron? Nasa sa atin ngayon yun kung paano natin i-discern o analysahin kung ano yung mensahe niya ron. Bakit ba ginawa ng Diyos sa akin to? Bakit pinagmilagruhan niya ako? Ang importanteng word dito yung bukod sa importance saka significance, yung urgency. Urgency, merong urgent need sa iyo yung Diyos, kaya niya ginawa yun. Ang milagro po, sa aking experience, hindi ka kinalabit ng Diyos. Pinarap ka niya, inakap ka niya. Hindi ka binulungan ng Diyos, sinigawan ka niya. Hindi nagpabanaag yung Diyos sa iyo mula sa malayo. Tumayo siya sa harapan mo. Tumayo siya sa harapan mo para makita mo siya. Para sa akin, sa experience ko, ganun ng miracle. At sa lahat ng tao rito naka-experience ng miracle, ayaw kong gamitin yung set ng obligasyon, pero parang yun ang kailangan natin gawin eh. Ano ba yun, yung meaning nun ngayon? Kasi hindi yun nagtatapos dun eh. Hindi nagtatapos yun sa magaling na ako, tapos na. Hindi, ano ba ang meaning nito sa akin? At sinisigurado ko sa inyo, karamihan o lahat ng milagro na ginagawa ng Diyos, nag-i-involve ng pagbabago dun sa tao na pinagmilagruhan. Change. Change. Sa lagay ko, total change. Complete change. Lifestyle, beliefs, attitude towards life, lahat. Lahat. Binago ko. Lahat babaguhin ko. Sa tingin ko nga, nauna yung pagbabago ko ng lubos kesa dun sa paggaling ng katawan eh. Dahil nung lumabas yung, nung naramdaman ko na lumalakas na ako, nagbago muna ako eh. So yun, sa akin, para sa akin, sa isang taong pinagmimilagruhan ng Diyos, mahalaga na maisip mo na kailangan mo magbago. Merong urgent need yung Diyos na baguhin ka. Merong urgent need yung Diyos na may gawin ka. Siguro according to His will. Pwedeng yung ginagawa mo dati, hindi naman masama. Pero maaring hindi yun ang will niya para sa'yo. So pag na-identify na natin yun, itutuloy natin ngayon yung proseso ng milagro. Hindi yun magtatapos. Itutuloy natin yun. Ulitin ko, sabi ko kanina, ang milagro, hindi ka kinalapit ng Diyos. Di ba? Ginrab ka niya, inakap ka niya, hinawakan ka niya. And the man who is touched by God will never be the same again. Hindi na babalik sa dati yung isang taong hinawakan ng Diyos. Yung isang taong nagparamdam ng Diyos. Hindi na. Sa ako po, kahit pa paano na realize ko yung ano ba yung gusto ng Diyos sa akin. So ngayon, I will never be the same again. Hindi na ako babalik doon sa dati ko. Ngayon, sa aking pangunawa, ang gagawin ko, ikakalat ko yung kwento ko sa pinakamaraming taong kaya kong kalatan ito. Ikakalat ko yung milagro ko sa pinakamalayang lugar na kaya kong ikalat to. Ikakalat ko yung salita niya. Ikakalat ko yung kapangyarihan niya. Ikakalat ko kung gaano siya magmahal sa atin. At ikakalat ko na ang imposible baliwala sa Kanya. Kasi lahat sa Kanya ay posible. Lahat kaya niyang gawin. Ganun siya kalakas. Ganun siya magmahal. Higit sa lahat, ang gusto kong ikalat sa lahat ng tao makakasalumuha ko, yung pag-asa. Yung hope. Na kahit kailan, kahit anong mangyari sa atin, hindi dapat mawala. Dahil yun lang ang pangahawakan natin. Yun lang. Hope.
Kung ako wala nun, last year, wala na ako dito ngayon. Maraming salamat po sa mga dasal niyo sa akin. Ginamit kayong instrumento ng Diyos sa pagpapagaling niya sa akin. Salamat po. Mag-aalay po ako na isang awit sa inyo.